Igan, 4 piso kada litro ang malaking taas presyo na ipatutupad sa diesel bukas. Dahil dyan, halos 11 piso na ang itinaas ang presyo ng diesel sa loob ng 5 sunod-sunod na linggo. Magbibigay naman ng fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan pero ang hirit ng ilang tsoper, dagdag pasahe. Saksilan, si Nico Wahe. Nico? Pia Igan, kung hindi taas pasahe, subsidiya mula sa gobyerno ang gustong matanggap ng maraming tsoper. Lalo ngayon may nakaamba na naman bukas na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Pero kung matatanggap nila pareho ang subsidiya at taas pasahe, bakit naman daw hindi? Mapa jeep, Ang hirap na nga ng biyahe, tapos taas pa ng taas. taxi, Kawawa naman yung driver. O palaging tumataas ang bilihin. Akala ko ba, bababa. motorsiklo, Sabi natin 120 kilometer, magkano kaagad yung nagagas namin sa ganun. Kaunti na lang yung kinikita na nga lang namin. at tricycle. Sawa na ba kayo sa oil price hike? Sa pagtaas? Siyempre naman, linggo-linggo, laking tinaas eh. Sagad na ang reklamo sa magkasunod na linggong taas presyo sa langis. Lalo bukas na 4 piso na naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Ikalimang sunod na linggo na may taas presyo. Ika-4 na sunod na linggo namang may taas presyo sa gasolina na 50 sentimo ang price hike. 2.75 pesos naman ang taas presyo sa kerosene. Kaya ang mga jeepney driver dito sa Kamya sa Quezon City halos magbabad na sa pag-aabang ng mga pasahero. Kaya ang hirap namin bumababad para lang mabawi yung pasahero. Siguro raw panahon na para itaas sa 15 pesos ang pamasahe sa jeep. Pabor naman ba mga pasahero dyan? For me po, no po, since I'm a student lang po kasi since wala pa po kaming personal income, nag-struggle din po kami. Pabor din kami ron, siyempre kawawa na may mga driver eh. Pero baka suntok sa buwan ng 15 pesos. Dahil yung piso nga sanang dagdag pasahe tuwing rush hour na hinihiling ng mga tsuper, mukhang imposibleng mabigay. Sabi ng LTFRB, baka mas madali kung mabigyan nila ng 20 sentimos hanggang 50 sentimos na dagdag singil sa pasahe. So 50 cents na kami, papayag na rin kami doon. Bitawan niyo ng piso? Bibitawan namin piso. Kung di man maitaas, malaking tulong daw ang subsidiya na ibibigay ng gobyerno. Gaya noong huling nagsunod-sunod ng taas presyo ang mga produktong petrolyo. Pwede na, kung basta maibigay agad, hindi nila ibulsa. Makakatulong para sa amin yan, para mahal na kasi ng gasolina eh. Ayon sa LTFRB, mayroong halos 3 bilyong pisong fuel subsidy na ibibigay sa mga pampublikong sasakyan. Tig 10,000 sa bawat unit ng modern jeepney at UV Express, 6,500 pesos para sa mga tradisyonal na jeepney, 1,200 pesos para sa mga motorcycle taxi at delivery service na idadaan sa e-wallet. May tig 1,000 din ng mga tricycle driver na idadaan naman sa lokal na pamahalaan kung saan sila nakarehistro. By next week, ko na yan. Ready na yan. And then, pinahanda na lang namin yung pambayad. Hindi ito cash out, kundi they have this what you call card and they have to go to the different gasoline stations. Doon lang nila yan maipapalit for gas. Pambawas gastos na rin daw talaga ang ibibigay na subsidiya. Kailangan gamitin ng maayos ang subsidy doon lamang sa sobrang konsumo sa pagtaas ng diesel. Pero may ibang driver naman na nananawagan sa operator na bigyan din sila. Sa ibang panig na bansa gaya sa Lipa City, Batangas, marami ang naghahabol na magpa-full tank bago pa maabutan ng taas presyo bukas. Pia Igan, itong kanto na nasa aking likuran, ito yung lugar dito sa Camyas, Quezon City kung saan bumababad itong mga tsuper ng jeep para makarami ng pasahero. Ang problema lang, minsan 5 jeep ang sabay-sabay ang nakababad dito. Mas mabuti na raw ng ganito kesa yung lumagari sila. Para na rin daw sila nagtapon ng pera. Live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News. Ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.